Magandang tanghali Pilipinas. Nag-present po ang ating vaccine SAR na si National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez noong Martes, November 17 kay Presidente Rodrigo Roa Duterte na may kinalaman sa bakuna na inaprubahan naman ng ating Pangulo. Una, ang proseso para sa advance market commitments para sa bakuna laban sa coronavirus. Ito po yung proseso, yung pagpipirma ng confidentiality data agreement, yung negosyasyon at pagpirma sa advance market commitments, yung pagrehistro sa Food and Drug Administration sa pamamagitan ng Emergency Use Authority, yung advance payment base sa negotiated terms at mobilization at delivery. Na makikita po sa susunod na infographic, yung mga bansang nag-issue na ng emergency use authorization sa kanilang national regulatory agencies. So makikita nyo po, sa China, yung China National Medical Products Administration ay nag-issue na ng 2 emergency use authorization sa Sinopharm at sa Sinovac. At ang Estados Unidos naman po sa US FDA, inaasahan na mag-i-issue rin po sila ng emergency use authorization para sa Pfizer mahigit kumulang itong buwan po ng Disyembre. Now, ibig sabihin po nito, ginagamit na po yung bakuna sa China. Ito po ay for limited time among high-risk population. Now, pangalawa, ano pa ho yung mga pamamaraan para mabili natin itong mga bakunang ito? Well, siyempre po, una, sa pamamagitan ng procurement. Sang-ayon po sa batas natin na RA 9184 o yung Government Procurement Reform Act. Sang-ayon sa Procurement Reform Act or sang-ayon din sa Bayanihan to Recover as One Act. No? Ang gagawa po nito, yung procurement service ng Department of Budget and Management. Pangalawa po, doon sa tinatawag ng mga multilateral loans, galing po sa Asian Development Bank, sa World Bank, meron po kasi sila mga project loans for vaccine. No? At ito naman po ay tututukan ng Department of Finance. Pangatlo po, bilateral loans, yung utang sa mga bansa na nagpo-produce po ng bakuna gaya ng mga pinoproduce sa Inglaterra at saka sa China at posible rin po sa Amerika. No? At ito po, nakakatuwa naman po ito. Meron din tayong private sector financing through tripartite agreement. Ano ibig sabihin po nito? Magkakaroon po tayo ng kasunduan sa panig ng 3 partido. Yung gobyerno natin, yung pharmaceutical company at yung private sector company. Paano po ito mag-ooperate? Abay, nag-commit na po ang ating mga pribadong kumpanya na silang bibili ng 1 bilyong dosage dahil hindi naman po sila makabili diretso sa mga gobyerno na nagpo-produce ng mga bakuna. No? So sila po ang bibili, sila ang gagastos, pero 50 hanggang 80% ibibigay nila po sa ating gobyerno para ipamigay sa mga mahihirap. Yung balanse, gagamitin nila sa kanilang mga empleyado dahil yung mga empleyado rin naman nila, hindi naman lahat yan ay mga mayayaman. So, maraming salamat po sa pribadong sektor sa inyong bayanihan na naman. Ito naman po ang mga inaprubahang rekomendasyon ng Pangulo matapos magpresenta ang ating vaccine SAR. Unang-una, papasok po tayo ng advance market commitments kasama ng private vaccine developers at pagbigay ng advance payment sa kanila. So medyo pumayag na po tayo na magkakaroon po tayo ng advance. Kasi pag hindi po tayo pumayag, baka makulela tayo dun sa mga bansa na makakakuha ng vaccine. So alam ko po, nung una ayaw ni Presidente yan, pero nung nakita po niya yung listahan ng mga bansang nag-a-advance payment, hindi naman tayo magpapahuli, no? Basta meron naman tayong pondo. Kung kinakailangan ibenta ang mga are-are ng gobyerno, gagawin niya yan. Pero dahil nga, importanteng masiguro na meron po tayong bakuna, pumayag na po siya nung mga tinatawag na advance payments. Pangalawa, yung iba't ibang modes of financing kasama ang private-public tripartite agreements na walang cost sa pamahalaan. So ito nga po, no? Sa ngayon, hindi po bababa sa 1 million dosage na ang kanilang commitment. Pangatlo, emergency use authorization na i-issue ng Food and Drug Administration sa pamamagitan ng isang executive order. Now, hindi pa po nalalabas si Presidente ng executive order. Pero pag linabas na po yan ng Presidente at sinabi naman ni Presidente, ilalabas niya yan, mapapabilis po yung proseso ng paggamit ng mga bakuna na meron na ring authorization sa mga FDAs ng mga bansa na kung saan na-develop ang vaccines. So ibig sabihin, dati-rati po, bago magamit ang isang bakuna rito na approved na ng US FDA o ng Chinese FDA, kinakailangan muna ng 6 na buwan ng pagsusuri. Pero kung mapipirmahan po itong executive order nito, abay, 21 araw na lang po magagamit na rin natin sa Pilipinas. So,
Yung dalawang bakuna po sa China, Sinopharm at saka Sinovac, anytime, pwede na pong aprobahan ng Chinese FDA. All we need, 20 days, pwede na tayo magbakuna dito sa Pilipinas. Ganun din naman po pagdating sa Pfizer at sa Moderna na napatunayang 94% ang effectivity laban sa coronavirus. So, konting tulog na lang mga kaibigan, no? Mga kababayan. Pero habang wala pang bakuna, mask, hugas, iwas. Kinakailangan, abutan po natin ang bakuna. Nandyan na po. Baka ngayon pa kayo magkasakit. Wag naman. Sundin po natin ang pakiusap ng Presidente. Mask, hugas, at iwas. Mamaya po, makakasama pa rin natin siyempre si Vaccine Czar, no? Para magbigay na mas marami pang detalye, no? Welcome, Secretary Galvez. Excited po kami sa mga balitang ibibigay niyo sa taong bayan. Maraming salamat po. So, sandali na lang po, maralaman na natin mga detalye kung paano magkakaroon tayo ng bakuna, ang solusyon dito sa napaka-problematic na pandemya. Now, tatlong mahalagang dokumento rin po ang napirmahan ng Presidente nitong mga nakalipas na araw. Una, ang Executive Order number 119, ukol sa pagkakaroon ng National Administrative Center sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Naplano po ito as early as mga 2019 dahil nga winawarningan tayo na kinakailangan tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo kung magkaroon tayo ng tinatawag na The Big One. Lindol, baha, typhoon, no? Kinakailangan tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo ng gobyerno, kaya kinakailangan meron tayong alternatibong mga lugar o alternatibong lugar para gumana pa yung mga iba't ibang opisina ng gobyerno. Ito ay magsisilbing Integrated Government Center sa labas ng Metro Manila. At kung sakaling magkaroon nga ng kalamidad, ay tatayong Recovery Center at Backup Administrative Hub. Alam naman natin na ang seat ng national government ay exposed sa banta ng mapinsalang lindol at iba pang kalamidad. Dahil dito, kinakailangan siguraduhin na magiging tuloy-tuloy ang serbisyo ng gobyerno kung sakaling may mangyari. Pero panalangin natin, wala naman po sanang mangyari. Lahat ng mga departamento, mga opisina at mga ahensya sa ilalim ng executive branch ay natasang maglagay ng satellite or field offices sa National Government Administrative Center or New Clark City. Kinakailangan magkaroon tayo ng press briefing room sa New Clark City. Baka tayo mawalan. Gagawin ito in phases at clusters to be determined by the National Disaster Risk Reduction and Management Council na makikipag-ugnayan sa concerned offices. Sa mga departamento na mayroong regional, field or satellite office na malapit sa New Clark City, maaari nilang ilipat ang kanilang regional office sa NGAC subject to laws, rules, and regulations. Pangalawa, pinirmahan din po ng Presidente, Executive Order number 120, na lumiklikha ng Build Back Better Task Force para sa post-disaster rehabilitation and recovery efforts sa mga lugar na naapektuhan ng mga sunod na mga bagyo. Tulad ng aking nilabas na statement kahapon, ang Secretary ng DNR ang magiging chairperson, samantalang ang Secretary ng DPWH naman po ang magiging co-chair. Makikita sa inyong screen ang mga miyembro ng nasabing task force. Halos lahat naman po ay miyembro. Siyempre, saling pusa rin tayo dyan dahil tayo magbibigay ng balita doon sa ginagawa ng task force. So ano naman po ang magiging tungkulin ng task force? Una, ito ay magiging overall at central body para siguraduhin ang whole of government implementation at monitoring ng post-disaster recovery and rehabilitation efforts ng pamahalaan. Pangalawa, pagpapabilis at mangunguna sa paghahanda, pagpapatupad at monitoring ng post-disaster rehabilitation and recovery program. Pangatlo, tiyakin ang pagkakaroon ng sapat na key lifelines na tinatawag. Ito yung basic needs, serbisyong medikal, ilaw, tubig, telekomunikasyon at transportasyon na pwedeng mamobilize pagkaraan ng bagyo. Pang-apat, muling pagtatayo o pagre-repair ng mga bahay para maging resilient sa mga hazards. Pang-lima, ibalik o kung kakayanin, palakasin ang economic activity sa typhoon hit areas. Pang-anim, kasamang DPWH bilang lead, siguraduhin ang mga infrastruktura ay disaster at climate change resilient. Pang-apat, pang-pito na pala, pagtatag ng mga komite o technical working groups na base sa identified needs and desired outcomes. Pang-walo, palakasin ang institutional knowledge at expertise ng mga LGUs sa disaster recovery at rehabilitation. Pang-siyam, nag-formulate ng protocols, specific timelines at magsagawa ng mga gawain para mapatupad ang objectives ng EO na ito.
At panghuli, mag-perform ng iba pang functions ayon sa kautusan ng Presidente or ni Executive Secretary. Magsusumiti po ng quarterly report sa Presidente through the Executive Secretary ang task force. Kukunin ng pondo sa pagpapatupad ng Post-Disaster Rehabilitation and Recovery Program sa existing appropriation ng member agencies ng task force. Napirmahan din po ng Presidente ang Proclamation number 1051 na nagdedeklara ng state of emergency sa buong Luzon. Kung inyong matatandaan, 3 sunod-sunod na malalakas na bagyo ang tumama sa Pilipinas. Noong Oktubre 23 hanggang 27, yung bagyong Quinta. Noong Oktubre 29 hanggang Nobyembre 2, yung super bagyong Rolly. At mula po noong Nobyembre 9 hanggang 12 ay ang bagyong Ulysses. Bakit kinakailangan na magdeklara ng state of calamity? Well, una po, para mapabilis ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan at pribadong sektor, kasama na ang international humanitarian assistance. Sa deklarasyong ito, epektibong makokontrol ang mga presyo ng basic goods at commodities sa mga lugar na naapektuhan. Mabibigyan din po ng ample latitude na magamit ang pondo para sa rescue, recovery, relief at rehabilitation of efforts. Kaugnay po nito, ito po yung mga bagay-bagay na subject sa price freeze, no? Ito po ay galing sa DTI. Ano ba ito? Pagkain, bigas, mais, cooking oil, yung fresh and other marine products, itlog, baboy, baka, gulay. Okay? Pero yung mga root crops, yung asukal at fresh fruits, yung papatupad naman ng DTI, yung canned fish and other marine products, yung processed milk, kape, laundry soap, detergent, kandila, tinapay, asin, yung mga potable water po na nakabote at mga naka-container at saka yung locally manufactured instant noodles. Tapos sa parte naman po ng DNR, yung mga firewood and charcoal. Sa parte naman po ng DOH, yung mga gamot po na classified as essential ng DOH. At panghuli po sa DOE, yung liquefied petroleum gas and kerosene. So, ulitin ko po, dahil meron na pong state of calamity sa buong Luzon, meron po tayong price freeze doon sa lahat ng mga aking binasa ngayon lamang. Okay, ngayon po, pumunta naman po tayo sa COVID updates natin. Pero bago po sa COVID updates, nagpapasalamat po kami sa President ng True Laboratories Corporation dahil ngayon po ay nag-donate sila ng 5,000 antigen test kits para po sa ating mga evacuation centers. Kasama po natin ngayon si Ms. Madeleine Pajarillo, ang presidente ng kumpanya. Ma'am, maraming salamat po. Sana po huwag kayong magsawa magbigay ng tulong dahil kailangan po natin ng mga antigen test kits sa ating mga evacuation centers. At kanina po, tuluyan na natin binigay ang ilan po sa mga na-donate na test kits sa Marikina sa pamamagitan po ni Councilor Angelito Nunez. Ayan po sila. At si Councilor Don Favis. At saka sa Montalban, sa pamamagitan po ni Councilor Arnold Rivera. Sana po makatulong ng husto itong mga na-donate ni Ma'am Madeleine Pajarillo at ng True Laboratories Corporation na mga antigen test. Dahil po nag-donate nga sila, inuna rin po nating bigyan ng antigen test ang mga taga-Office of the Presidential Spokesperson, lahat po ng mga RTVM na nagko-cover dito sa ating press briefing, pati na po yung mga tauhan ng PTV4. Maraming salamat, Ma'am Madeleine Pajarillo. Okay, COVID-19 updates naman po tayo. Well, meron na po tayong 56,108,310 cases sa buong mundo. At meron na po tayong 1,346,741 na mga nagsimatay. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, 11,498,000. Ang mga namatay po doon ay 250,000 na. India po pumapangalawa, 8.9 million ang kaso, 131,000 na mahigit kumulang ang mga namatay. Pangatlo po ang Brazil, 5.9 million po ang mga kaso, 166,000 na po ang mga namatay. France po ang pang-apat, 2 million ang mga kaso, mga 46,000 na po ang mga namatay.
At sa Russia po ay meron ng 1.9 million na mga kaso at meron na pong mga 34,000 na mga namatay. Dito po sa atin, ang aktibong kaso po natin ngayon ay 49,029. I stand corrected. Ang aktibong kaso po ngayon ng COVID sa Pilipinas ay 29,474. Sa numerong ito, ang mild po ay 83.8%, ang asymptomatic ay 8.3%, ang critical ay 4.9%, ang severe ay 2.7% at ang moderate ay 0.22%. Halos sa 92.1 po ang mild at asymptomatic na mga kaso. Ang recoveries po natin ay nasa 374,666, samantalang mga namatay po dahil sa COVID-19 ay 7,957. Sa ating critical care capacity po, meron pa po tayong 47% available sa ating ICU beds. Medyo tumaas po ang gumagamit, ha? Importante po ito. Mask, hugas, iwas. Sa isolation beds, meron naman po tayong 59% na available pa. Ang ward beds, meron po tayong 70% available pa. At ang mga ventilators, meron pa tayong 78% na available. So mga senior citizens, yung mga may sakit, mga buntis, manatili po tayo sa ating mga tahanan dahil alam naman po natin, ito po yung mga taong napupunta sa ICU beds. Okay? Bagamat marami pa po tayong available, medyo kumunti na po ngayon. Dati, in excess of 50% pa yung available na ICU beds. So mas maraming mga senior citizen, may comorbidities at iba pang mga susceptible individuals ang na-confine sa ICU beds. Madali po nating maiwasan ito kung may sakit, kung buntis, kung senior citizen, maging homeliners po. At paulit-ulit tayo, mask, hugas, iwas. Kasama po natin ngayon ang ating Chief Implementer pero since wala pa po siya, pumunta na muna tayo sa ating open forum. Pag nandyan na po si Secretary Galvez dahil marami tayong gustong itanong sa kanya, ay papapasukin po natin siya. So Yusek Rocky, yung ating unang tanong po. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Ang unang tanong po mula kay Chris Jose ng Remate Online. Reaction po daw sa sinabi ni Vice President Leni Robredo na bagamat sanay na siya sa mga pangiinsulto ay hindi daw po siya titigil na i-call out ang tao na nagpapakalat ng kasinungalingan laban sa kanya pero hindi siya magiging bastos kasi hindi raw po ganyan ang Pilipino. Well, bless her po. Sa atin lang naman po, pinaninindigan natin, may basihan po ang presidente sa kanyang mga binitawang salita. At ako rin po, no, tumingin din ako sa Facebook at naintindihan ko naman kung bakit naghimutok ang presidente. No? Ang konteksto po niyan, yung nagte-trending na nasaan si presidente. Pero napakadami pong tweet ni Vice President na para bagang siya yung in charge sa relief operation. Tignan niyo po ito. Siya daw ang nagpa-deploy ng air assets. Tapos siya yung nagre-report kung ano nangyayari sa Cagayan. No? Ang punto, sabi nga ng Presidente, siyempre re-respetuhin ng Vice President dahil Vice President siya. Pero lahat po yan naka-preposition. Lahat po yan, bago pa dumating ang bagyo, pinulong na po ni Presidente at alam na nila ang gagawin. Natural, hindi ka naman po pwedeng baliwalain dahil meron ka rin posisyon sa gobyerno, pero mali naman yung impresyon na binigay natin na kung hindi dahil kay Vice President, baka hindi gumalaw itong mga ito. Hindi po. Yun lang po ang punot dulo nitong kontrobersya nito. At hindi po nakakatulong na bagamat hindi ko alam kung talagang nagsabi si Vice President kung nasaan si Presidente, tignan niyo ito. Kung hindi man siya, merong mga malapit sa kanya na nagsabi, no? Ito, makita nyo, no? Unang-una, yung tweets ng mga malapit sa kanya, no? Yung sarili niyang mga anak ata. Tulog pa rin, alas 8 na, galing po yan kay Tricia Robredo. Hindi ko po alam kung anong relasyon nila. Yung galing naman kay Aika Robredo, Sabado weekend. So, yan po yan, no? Yun po yung konteksto. Nasaan si Presidente, mga tweets na nanggaling parang sa anak niya, no? Sabi nila, anak daw, no? Maybe she can confirm this. Tapos, yung kanyang asta na kung hindi dahil sa kanya, parang hindi gagalaw ang gobyerno. Hindi po totoo yun. Talaga pong wala pa yung bagyo, naroon na po yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga kapulisan, yung ating NDRRMC,
at yung paghahanda ng ating mga lokal na pamahalaan. To be fair, handa naman po ang mga taong gobyerno. Opo, tanong mula kay Virgil Lopez ng GMA News Online. Sabi daw po ni Senator Pia Cayetano sa plenary deliberation ng DOH po daw, proposed budget for 2021 does not cover the cost of storage and distribution of COVID-19 vaccines. Saan po daw kukunin ang pondo para sa vaccine storage and distribution? Do we have an estimated cost already? Well, nung una po, sapat naman yung budget kasi tinataya yung single dose ng AstraZeneca, sapat naman po yung hiningi nating budget. Tapos meron pa po kasing subsidy tayo makukuha dahil doon sa tinatawag na COVAX, no? Pero nag-uusap na rin po sila sa Senado at dadagdagan daw po yan. No objection po kung gusto ng Senado na dagdagan dahil yan po ay makakabuti sa ating mga kababayan. Last question mula po kay Virgil Lopez. Senator Pamphilo Lacson daw po said yesterday that billions of pesos from the government's amusement and gaming operation have yet to be remitted to the Universal Health Care Program because of lack of guidelines from the Department of Health. What can the palace do about this? Well, ako po ay medyo naabala rin, no, dun sa naging anunsyo ni Senator Lacson kasi dito po sa Malacanang. Dahil ako nga po yung pangunahing nagsulong yan sa mababang kapulungan nung ako'y spokes na at hindi umaandar sa Senado, nagpatawag po ako ng meeting. At isa dun sa napakatagal naming pag-usapan, dito po ginawa yan sa Executive House yung meeting na yan, yung porsyentong ibibigay ng PAGCOR at saka ng PCSO sa Universal Healthcare. Siguro mga 4 na oras kami na hindi natapos sa aming usapan dyan. Finally, nag-agree nga kami sa porsyento. So, syempre po, naaburido ko nung nalaman ko na hindi pa pala nagre-remit hanggang ngayon ang PAGCOR at PCSO, hindi naman dahil may kasalanan sila, kung hindi, wala daw guidelines galing sa DOH. Ang mabuting balita, dahil syempre tinanong natin ng DOH, meron na naman daw silang napagkasunduan ng DOH at ng PhilHealth at nag-aantay nito ng signature ng PCSO at PAGCOR. Wag po kayong mag-alala. Habang buhay po ako, sisiguraduhin natin mapatupad ng tama yung universal healthcare na ating sinulong. Promise po yan. Maricel Halili. Hi sir, magandang hapon po. Sir, follow-up lang dun kay Vice President Leni Robredo. Sir, why is it the President so bothered about the impression made by Vice President Robredo that she is in charge during at the height of Typhoon Ulysses, where in fact the President clearly stated that he is working. He attended the ASEAN Summit. So why did he have to spend 20 minutes of his speech ranting against the Vice President? Isn't this a sign of insecurity on the part of the President? Well, una-una, bakit naman hindi? Wala namang pagbabawal sa Presidente na ilabas sa kanyang saloobin. At saka ulitin ko po, ang konteksto kasi, yung talagang pinakakalat ng supporters ng oposisyon na nasaan si Presidente. Ako po mismo, kung maalala nyo sa isang press briefing, napikon din ako nung tinatanong nasaan si Presidente. Kasi nga sinasabi ko, hindi dapat na si Presidente mismo ang gumagawa. Sapat na po yan na nagbigay siya ng mga instructions sa lahat ng ahensya at departamento ng gobyerno. Kung ako napiko ng konti, siyempre, maintindihan naman natin, no? Kung bakit ganun ang mga salita ni Presidente. Konteksto niyan, yung trending na nanggaling naman sa kampo ng oposisyon, nasaan si Presidente, yung mga tweets ni Vice President na parang siya ang in charge. At siyempre, yung mga tweets din ng kanyang malalapit sa buhay. Meron din nga palang sinabi yung kanyang spokesperson na si Barry Gutierrez. Kaya please lang, wag naman nating sabihin na parang walang pinagmulan o walang basihan yung mga sinasabi ni Presidente. Barry, alam mong sinabi mo. Sir, isa dun sa mga ibinatong issue laban kay Vice President yung pagsakay daw niya sa C-130, which later on, base dun sa documents ni Secretary Lorenzana, hindi naman pala totoo. I mean, given this considering this issue, what are the chances na yung ibang mga issue na ina-accuse laban kay VP is also not true? And if that's the case, is it prudent for Malacanang to ask for an apology to the Vice President, or will Malacanang ask for an apology to the Vice President if it's indeed incorrect? Unang-una, hindi naman sinabi ni Presidente sumakay siya ng C-130 Hindi naman sinabi ni Presidente na pinalabas niya ng ilaman ng C-130 dala-dala ni VP Leni. Bakit siya maghihingi ng abiso? Humingi na ng abiso yung mga nagsabi nun. Si Secretary Lorenzana at saka si Secretary Panelo. Dapat silang humingi kung sila yung nagkamali dahil silang nagkamali pero hindi po ang Presidente. Bakit naman hihingi ng abiso ang Presidente na wala siyang pagkakamali?
And sir, isa pa po na sinabi na issue ni President Duterte, yung tungkol dun sa pag-iikot ni VP Lenny. And I think he also mentioned the congressman or basta someone who was the president referring to. And itong mga hirit na to, sir, isn't this below the belt? Hindi ko po alam. Siguro po, makapagsasabi niyan si VP Lenny rin. Make the clarification kung mayroon mang congressman. No? Siya na po magbigay liwanag dyan dahil sinasabi niya hindi totoo. Edi sabihin niya ang hindi totoo at sabihin niya kung sino yung mga malapit sa kanya mga congressman. Hanggang doon lang po tayo. Sir, last na lang po. Is it presidential for the president to speak like that against the vice president to the point that he is even threatening the vice president should she decide to run for presidency in the next election? Alam niyo, hindi naman po plastic si Presidente at hindi naman niya ngayon lang ginawa yan. Consistent po ang behavior ng Presidente. Is that unpresidential? I don't think so because 91% of the people have said that they trust and they believe that the President is performing well in his duties. Is it unpresidential? According to 91% of our people, no. According to 5%, including the Vice President, yes. Thank you, Secretary. Thank you. Yusek Rocky. Opo. Tanong po mula kay Inom Joey muna ako ng Villas. tubig. Hot. Go ahead, Secretary. Tanong po ni Joey Gilas ng PTV4, the President said daw po the country must get the best bargain in sourcing for the country's COVID-19 vaccine. Lagi daw pong babanggit ang Chinese, Russian, even American vaccines as possible options. Kahapon daw po, an Indian vaccine manufacturer which offers a vaccine that is said to be cheaper and is just effective, announced willingness daw po to help in the country's vaccine needs. Are we open to sourcing vaccines from other countries like India? Siyempre po, we're open to purchase the vaccine sa lahat po na magkakaroon ng vaccine. Pero siyempre, meron tayong expert panel na magre-review kung epektibo at kung sensitive nga po yung mga bakunang yan. Pero sa ngayon po, kaya naman nauna itong bansang China at saka Amerika kasi alam natin na sila yung pinaka-advanced na. Yung Sinopharm nga at saka yung Sinovac ginagamit na sa China under emergency use. At mangyayari na rin po ata yan sa madaling panahon dyan sa Estados Unidos. Pero pag dumating na po sa puntong yan, ganyang punto yung vaccine galing sa India, wala pong hadlang para kumuha rin tayo sa India. Opo. Ang susunod pong tanong mula kay Summer Renilla ng Business Mirror, I think na may nabanggit na po kayo, Secretary, yung kung may desisyon si Pangulong Duterte sa executive order para sa FDA to grant emergency EUA. Approve in principle, but wala pa po yung EO, but approve in principle. Okay. Ang susunod po niyang tanong, may update na kung successful yung pilot testing ng antigen testing in Baguio City? If no, bakit kaya ginamit na sa mass testing sa evacuation centers? Tanungin po natin si Sec Galvez because Sec Galvez is in the house now. So itigil po muna natin ang ating question and answer. Welcome, Secretary Galvez, ang tinatawag na Boy Bakuna. Sir, ang sinabi ko lang naman po ay mga inaprubahan na ni Presidente. So ang detalye po ay iniiwan ko na po sa inyo. Sec Galvez, nasa inyo po ang you have the floor. Sana po ng buo ng National Task Force Against COVID-19, so muna po ng ating Defense Secretary Delphine Lorenzana at Interior Secretary Eduardo Año. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Masasabi ko lang po, very promising ang mga resulta na sinasagawa po ng COVID-19 vaccine clinical trials sa mga pharmaceutical companies sa buong mundo. Nakita po natin may mga efficacy na even 95 to 94% and 90%. At titiyakin po na pamalaan na hindi po mahuhuli ang bansa na magkaroon ng access sa mga bakuna sa oras na ito. At ngayon po talaga pong yung mga nagre-release na epektibo, kinakausap na po natin at meron na po tayong apat na merong possibility na magkaroon na po tayo ng arrangement within 2 weeks to 3 weeks from now. So mayroon po tayong nakahandang financing plan upang mabili ang nasabing vaccine. Apat po ang ating strategy. Pwede po nating ilagay po sa general appropriation. Yung isa po ay pwede po yung multilateral through ADB at saka yung tinatawag nating sa World Bank. Meron na po tayong more than 300 million at pwede pa pong iangat po yun dahil maganda po ang credit rating po natin.
At inaprubuhan po ng ating mahal Presidente yung tinatawag nating tripartite agreement with the business sector. Kasi ang mga business sector gusto nilang mauna rin ang kanilang mga workers at essential workers at pwede rin po na talagang sila po magbibigay po rin po sa atin. At ang pang-apat naman po, pwede po rin yung bilateral na pwede tayo magkaroon ng bilateral loan. So sa ngayon po, nakita po natin na maganda po ang prospect at ang ating sinasabi po ay talagang masaya po kami at pagkat nakahanda na tumulong ang mga pribadong sektor sa aspeto ng cold storage at logistics na lubhang napakahalaga upang maimbak na maayos at mayabot sa bakuna sa iba't ibang bahagi ng ating mga bansa. Yun lang po ang aking pahayag po ngayon at ako po ay handa po sa anong katanungan po. Sir, Sec Galvez, ang huling tanong po ay naaprubahan na po ba yung naging declared successful na po ba yung pilot testing ng antigen sa Baguio? Kasi po, ang deklarasyon ngayon ng DOH, gagamitan natin ng antigen test yung ating mga kababayan sa mga evacuation centers. So ano po yung status ng pilot study ng antigen sa Baguio? Ano po namin sa ngayon po dito namin po na ang result, pero binigyan na po ng ating DOH ang go signal na pwede na po tayong bumili ng antigen. Particularly sa mga areas na mayroong outbreak at nakita ko nga maganda nga itong magamit sa mga evacuation centers dahil kasi nakita natin mabilis po ang kanyang resulta at pwede po i-complement yung PCR test. Sir, naputol po yung una yung sinabi. So, yung status po sa Baguio ng pilot testing, naputol po kasi hindi narinig yung sinabi nyo. Sa ano po ngayon, wala po akong informasyon tungkol sa result po sa Baguio dahil kasi natin yung ini-evaluate po yan ng ESTAC. Pero ang pagkakalam ko po sa IATF ay nagbigay na po ng protocol ang DOH. Okay, tama po yan. No? In fact, ang naging conclusion po ng IATF, hindi na nga ata kinakailangan ng panibago pang authorization dahil meron na pong authorization na dati nang in place para sa gamit po ng antigen testing. Okay, maraming salamat sa Sec Galvez. Please join us po for the questions of our colleagues in the Malacanang Press Corps. Yusek Rocky, next questions please. Secretary, tanong po para kay Secretary Galvez ni Samet Danilla po. Ang tanong po niya kay Secretary Galvez, how will the issuance of the Emergency Utilization Authority affect the government's timeline in implementing a COVID-19 mass vaccination drive? Maganda po yung magiging epekto po nun. Dahil kasi po, ang regular by law, ang FDA, 6 months po bago niya magkaroon ng approval. Ngayon po, nagdiskaroon kami ng discussion ng vaccine expert panel at saka po ni DG Dr. Eric Domingo, it can be reduced to 20 to 21 days. At yung po nga tatawag nating Emergency Utilization Authority, ginagamit po ng ibang bansa po yan, katulad po ng China at saka po ng US at saka po ng ito pong Australia. Ang pagkakalam nga namin po, yung Pfizer ay by December, magkakaroon na po siya tinatawag na Emergency Utilization Authority. So initatawag lang ngayon yung Emergency Use Authority is maganda po ang magiging epekto niya. Mapapabilis po tayo. Wala po yung tinatawag nating red tape. Alam niyo, bago tayo magpatuloy, pagpaumanhin po, I have to read kung anong sinabi ng spokesperson ni VP Lenny. Kaya naman pala talaga naghimutok si Presidente. Ang sabi po ni Barry Gutierrez, no? Leaders should be seen and felt in times of crisis in an apparent comment on the government's response to Typhoon Ulysses. Kaya nga po, sabi ng Presidente, sinungaling ka kasi sinabi mo, wala ako, nandun ako sa ASEAN. Ginawa pala ito ni Attorney Barry Gutierrez, sinabi niya ito doon sa lingguhang radio show ng Vice President. No? Sabi nga ka Eli, kung talagang gusto may paraan, pero kung ay ayaw gawin, maraming dahilan. Kung tatanungin mo yung security, sasabihin niya, kung maaari, wag na. Nandun na mismong principal kung tutuloy siya o hindi. So ito yung sinasabi niya na talagang hindi lumalabas daw itong ating presidente. No? Ito pa yung sabi ni Barry Gutierrez. Alahanin natin na hindi lang naman physical na tulong ang kailangan. Importante sa tingin ko ay pakiramdam na hindi ka nalilimutan ng iyong mismong pamahalaan. Meron kang gobyerno na patuloy na nagbabantay at suportahan. So kung totoo, Vice President, na hindi mo sinabi nasa ng Pangulo, yung spokesperson mo did.
scold your spokesperson, do not demand an apology from the president. Yun po yung trabaho namin mga spokes. Yes, Joyce Balancho, please. Good afternoon, Secretary Roque and Secretary Galvez. On the vaccine lang po, since meron tayo masiskip na processes because pupunta na nga tayo dito sa emergency use authorization o yung EUA, ano po yung masasabi natin na to ensure na hindi naman po mako-compromise yung efficacy, effectivity ng vaccine and also to make sure na angkop yung vaccine sa mga Pilipino? Yes, vaccine SAR. Kung talagang proseso ng vaccine expert panel at saka yung tinatawag nating ethics review board at saka yung FDA, talagang very consensus at saka talagang maganda pong gagawin nilang kanilang tinatawag na evaluation. At gagawin po nito, meron siya tinatawag na sasabing collaborative regulatory evaluation with other countries. So yung tinatawag nating assumption is that pagka na-approve sa US FDA at saka sa mga stringent FDA commissions, yung isang vaccine, most likely it will be safe. Meaning, yun po ang nakikita po natin. Pangalawa, yung ating mga vaccine na kukunin, as much possible, we are recommending na magkaroon sila ng clinical trial dito sa atin. At yung 3 sa 4 na napupusuan po nga po natin, ay nagkaroon na po ng tinatawag na CDA, yung Confidentiality Data Agreement with DOST, at baka magkaroon na po tayo ng clinical trial this coming December and January. Yun po ang isang nakita natin na yung proseso po hindi natin po sa shortcut. Kung ano po yung proseso na ginagawa ng FDA at saka ng ating vaccine expert, at saka meron pa po tayo tinatawag na ETSTAC na sa DOH na tinatawag nating yung mga tinatawag na eksperto na titingin pa rin doon sa mga recommendation ng vaccine expert panel. Okay, Secretary Roque, for you po. So Defense Secretary Delfin Lorenzana and Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo already apologized to VP Leni for, they said they got the wrong information about the Vice President allegedly boarding a military plane to deliver aid. Sir, what do we say to this, sir, na mismong cabinet members natin ang nagpapalaganap ng maling information against the Vice President? Tayo po sa Palas, we are easy na bumanat sa mga opposition whenever we think na meron silang pinapalaganap na fake news against the President. Now we have cabinet members also doing the same. The difference is they apologized. They are true gentlemen because when they were wrong, they acknowledged they were wrong and asked for an apology. Big difference. Mm-hmm. Will the President talk to his cabinet members regarding this? Tapos na po yun. Public apology na sila. Ano pang gusto natin? Mag-insay? Tapos na po yun. Sir, on a different topic, PRRD recently granted po yung additional active duty hazard pay and special risk allowance to our medical frontliners. Okay po yun, sir. Pero nabanggit po sa Senate hearing na there are at least 16,000 health workers na hindi pa po nakakatanggap ng hazard pay. Now, on this topic, sir, I have 2 questions. First, what do we do dito po sa payment pa sa 16,000 health workers na hindi pa po nakakatanggap ng hazard pay? What will be our directives? And second, saan po natin kukunin yung dagdag pa po na active hazard pay and special risk allowance knowing na marami pa po pala tayong hindi pa nababayaran? Kung hindi po ako nagkakamali, merong provision po ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 para dyan. At kung kukulangin naman po yan, pwede rin niyang kunin dun sa regular budget ng DOH pag naipasa na po ang 2021 budget. Any directive, sir, para po makuha kagad yung 16,000 nga po na health workers na until now wala pa pong hazard pay? Ang pakiusap lang po natin, yung mga tao po na magre-release ng ganitong kabayaran, sana po madaliin. No? Dahil nung minsan po na na-delay ang mga ayuda na binibigay sa mga namatayan at nagkasakit na frontliners, talaga naman pong matindi naging galit ng ating presidente. Iwasan na po natin na magalit ang presidente, palabas na po natin kaagad. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat, Joyce. Back to you, Sec. Rocky. Yes, question from Laila Salaveria of Inquirer para po kay Secretary Galvez. Secretary Galvez, Senator Recto daw po has noted that there was no allocation for sustained contact tracing for COVID-19 in the proposed 2021 budget. What does the National Task Force plan to do with regard to contact tracing next year?
Ano po natin is continuous po yung contact tracing po natin. Ang ginagawa po natin ay pwede po yung ilagay po sa budget po ng LGU kasi alam po natin yung budget po sa contact tracing ay binigay po sa DILG. And I believe DILG has given up some funds to our LGU to maintain and sustain the contact tracing effort that we have. Opo, Secretary Galvez, may follow-up po siya. Will the effort be abandoned or scaled down when a vaccine becomes available? So hindi po, kailangan po i-sustain pa rin po natin dahil kasi sa ngayon po dapat hindi po rin pa rin tayo magkumpiyansa dahil hindi po natin alam kung ano po ang magiging epektibo at saka epekto po ng ating mga vaccine. So ang recommendation pa rin natin, palakasin pa rin po natin ang ating tinatawag na active case finding dahil hindi po tayo nakakasiguro sa ngayon. Opo, Secretary Roque, tanong po mula po kay Jillian Cortez, Secretary Roque. Ito po yung tanong niya. Some officials like Presidential Chief Legal Advisor Salvador Panelo and Defense Secretary Delfin Lorenzana apologize na daw po to VP Leni for the false information they released about her and for not verifying claims. Will we expect the President to make a public apology after some statement he made about VP Robredo were found false? Well, wala pong maling sinabi ang Presidente. Hindi naman po si Presidente nagsabi na gumamit siya ng C-130 at pinalabas na yung laman ng C-130 ay galing kay Yusek kay VP Leni. Nasagot ko na po yan. Ang nagsabi po ay si Presidential Legal Counsel at si SND and they have proven themselves to be gentlemen and they have publicly apologized. Thank you, Secretary. Trish Terada, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, despite the President's harsh words against Vice President Leni Robredo, the Vice President said that she's still hoping that she and the President Duterte can work together harmoniously for the benefit of the people. And maalala nga po din kasi natin, sir, if we will look back in history, may mga tandem naman po na President and Vice President that come from different parties, but they were able to work well. Will we be able to see that in this administration? Siguro hindi na po dahil binigyan na ng dalawang pagkakataon ng Presidente si VP Leni. Pero despite the two opportunities, talagang VP Leni listened to her advisors and decided to become opposition, if not obstructionist. No? So, pabayaan na po natin yan. Naging cabinet member na siya, naging head siya ng anti-drug effort, wala pong nangyari. So, 2 taon na lang, siguro ganun na lang po talaga yan. But I'm confident na ang Presidente naman, pag nailabas na niya yung saloobin niya, they will be better interpersonal relations kaysa naman yung nagkikim-kim. So na-explain ko na po kung saan nanggaling yung galit ng Presidente. Hindi naman po magdidina yan. No? Na kung hindi nanggaling mismo kay VP Leni, nanggaling sa pamilya niya, nanggaling sa spokesperson niya. At hindi rin po ako sigurado na walang nanggaling kay VP Leni kasi wala po akong personal knowledge. So, sir, the admin can't really work with the opposition. It's a relationship that can't really work. Is that what you're saying? We offered twice. The President gave her 2 appointments. 2 appointments, it didn't work. I don't think we need a third one. Mm-hmm. Sir, 2022 is relatively far, but why did the President bring that up? Ano po yung, kumbaga, ano yung nagbibigay ng impression sa administration that the opposition and the VP is already looking at 2022? Sa panig po ba ng administration na pag-uusapan ng eleksyon? Well, ito po kasi yung sinasabi ko. My advice to VP Leni, tigil muna ang politika sa panahon ng pandemya, sa panahon ng mga sunod-sunod na aberya gaya ng mga bagyo. Si Presidente po yan ang paninindigan. Kung hindi naman lumabas yung mga issue na ganyan, na nasaan si Presidente, wala namang po sinasabing masama ang Presidente kay VP Leni. Meron ba ho? Wala. In fact, nung isang opisyales nagpapalakas kay Presidente, gustong imbestigahan si VP Leni, nung namimigay siya ng assistance sa COVID, ang ginawa ni Presidente, sinibak yung opisyal na yon. Dahil ayaw niyang kahit sino ay hadlangan yung pagbibigay ng tulong ng kahit sino, including Vice President. So the President's track record in attempting to have a harmonious working relationship with the Vice President is there. Pero ang ginaganti po ni Vice President, walang tigil na pula. What can we do? Secretary, if I remember correctly, si Vice President Leni Robredo already addressed or responded doon po sa issue ng pagsagot niya sa mga humihingi ng tulong sa Twitter. She clarified na hindi niya naman po ino-orderan yung AFP and PNP na gumalaw. It's more of
providing answers to the people na gano'n na po yung nangyayari on ground, just to give them an assurance that they were heard, that their concerns have been brought up. Kasi kung ganito po, sir, kung sa tingin po na passion na mali yun, wala po bang pwedeng gumawa na mag-respond doon sa mga tao na yun kung hindi po siya gumalaw? And sabay ko na rin, sir, how does the government, kumbaga, what does this president's move say about how the government values truth and facts? Kasi, sir, on several occasions, this is not the first time naman that the government has acted on unverified information. For example lang, sir, yung most recent, yung kay General Parlade, when he red-tagged, an actress, wala po bang mechanism to at least verify or do a fact-check? Kasi po sa dami ng pondo and assets, hindi po ba importante na, kumbaga, yung mga atake natin, kumbaga, based on truth? Well, una-una, no? We value the truth very much. And I think here in Malacanang Press Corps, you know how we operate. We cannot issue a statement without multiple vettings. We're very careful about what we say. I hope that the VP's spokesperson did the same kind of diligence, no, bago niya binitawan yung mga salita niya. So the president was justified. Now, hindi na po ako makiki-argue sa iyo kasi nandiyan naman po yung mga tweet ni VP Lenny. Sabi niya, hindi niya inaako na parang siya yung calling the shots during the typhoon. And yung mga tweets niya, asking if possible to deploy air assets now, waiting for feedback. Hello. Kaya nga po naka-preposition na yung mga air assets doon. Hindi naman yung preposition para i-display lang. Lilipad po sila kung po pwede nang lumipad. Next. Ayan, no? Our prayers for Cagayan and Isabela, reading posts now of people asking for help. We deployed our security team to coordinate with AFP. Hindi po kinakailangan mag-coordinate sa AFP kasi alam po nila yung nangyayari. With or without your call, with or without intervention of your security, alam po na hukbong sa data na nangyayari sa ground at gumagalaw po sila. Ito po ang dahilan kung bakit talagang nawalan ng pasensya ang ating presidente. No? So I hope that's the last question in this regard. But thank you very much, Trish. Sir, last question about po dun sa academic strike, whether it's UP or Ateneo, marami pong nag-react negatively, especially the students. Hindi po ba daw mahalaga na mapakinggan yung boses nila in this administration? Ay, importante. Importante po. Pero pag sasabihin mo, hindi ka magsasabihin ng academic requirements, kung ikaw ay iska, isipin mo naman yung taong bayan nagbabayad sa edukasyon. No? At yung mga mayayamang eskwelahan gaya ng Ateneo, siguro baliwala sa kanilang mga magulang, pero that's well and good for them. Pero not everyone are as rich as them. So negatibo o hindi, malinaw po yan. Galing sa isang aktivista, kami po naging aktivista. Never namin ginamit ang aming pagiging aktivista para hindi po mag-comply sa mga academic requirements. Although maraming mga professional aktivista talaga, no? Yung mga kasama ko pa sa mga, nung ako'y college sa UP, hanggang ngayon ata, hindi pa nakaka-graduate, hanggang ngayon, hindi na nakapag-move on. No? Wag naman po ganon. No? Lalong-lalo na ngayon na libre na ang tuition sa mga state universities and college. Negative or not, it has to be said. Isipin nyo yung mga OFWs na nagtatrabaho para magkaroon kayo ng libreng tuition. Yung mga mahihirap na nagbabayad pa rin, kung hindi direct taxes, yung mga indirect taxes na nagbabayad pa rin para kayo magkaroon ng edukasyon. Huwag nyo pong sayangin. Thank you, Secretary. Salamat po. Okay, punta tayo kay Yusek Rocky. Thank you, Trish. Okay, Secretary, tanong mula kay Laila Salaveria. Senator Recto daw po said the budget for health infrastructure was only 1% of the total infrastructure budget for 2021. Why is this the case? Does the administration believe the allocated amount will be enough to address deficiencies in hospital and health facilities? I'll have to verify that kasi yung mga infra projects po ng DOH, minsan nakalagay po yan sa ibang departamento gaya ng DPWH. So while I'm not in a position to actually dispute na 1% lamang, let me verify. Kasi yung mga paggagawa po ng hospital, yung mga infrastruktura, nasa DPWH po yan. No? Pagamat ito ay mga proyekto under DOH. But let me verify kung talagang 1% lamang. Opo, yung second question po niya, nasagot niyo na about kung mag-a-apologize si Presidente kay VP Lenny. Tanong naman po kay ni Jonah Villaviray na Asahi Manila kasi may post po sa social media na no use clothing donation policy ayon daw po sa DSWD AO 11 series of 2012 na alinsunod na rin sa RA 4653. Ito po daw ay para suportahan ang local garment industry.
at upang maiwasan ang health hazards na maaring maipasa mula sa mga used clothing. Ang tanong po ni Jonah, is this regulation against the donations of used clothing in effect now? And would you recommend private individuals, organizations stop donating used clothes to flood victims? Well, apparently, nasa batas po yan. So, kinakailangan na maamendahan yung batas, no, kung gusto nating mabago yan. But yan po ay iniiwan na natin sa Kongreso. Let's leave it to the wisdom of the people's representatives in Congress. Okay, tanong naman po mula kay Celerina Monte. The Bangsamoro Transition Authority led by Chief Minister Ibrahim is pushing to extend the Bangsamoro transition period from 2022 to 2025 to properly implement the agreements. Will the palace support this? Why and why not? It's the first time po na narinig itong request na ito. I'm sure the palace will consider it and will study options. Thank you, Secretary. Punta naman tayo kay Melo Acuña, please. Good afternoon, Secretary. My question has something to do with probably an official reaction to reports this morning by Al Jazeera that rich countries have already pre-ordered vaccines from Moderna and Pfizer. And reports said poor countries may be left out with no vaccines at all. May I have your reaction and that of Secretary Galvez, please? Well, sa akin po, hindi naman po mangyayari yan, no? Kasi meron naman tayong COVAX facility, no? And the COVAX precisely aims na hindi lang po mayayaman ang magkakaroon ng bakuna. At pangalawa, ito nga pong inaprubahan na ng presidente natin noong isang araw lamang, also allows us now to, anong tawag doon? Well, anyway, in term, Secretary Galvez can say it. No? Secretary Galvez? Yung sa ano po natin, marami na po tayo kinakausap na mga vaccine companies. At saka maganda po yung ating relationship sa mga different countries. So nakausap na po natin yung mga countries ng China, UK, Singapore, and also kakausapin po natin ng Australia. Yung mga companies po na talagang ni-sponsor po nila ay meron pong naka-allocate na quota po sa atin. Karamihan po, pwede po ang quota nila is 15 million to up to even 50 million. Kung ang target po natin next year is 25 million ang papakunahan po natin, kaya po natin dahil kasi po yung maganda po ang diplomatic relationship natin sa China. And USA is also giving us a lot of allocations. Even yung mga companies ng US, lumapit na po sa amin. And they're more than willing talaga na magbigay ng napakalaking quota po sa atin. Yung COVAX po, 20% po kaagad ang pwede pong ibigay sa atin from pooled sabi natin financing. At saka pwede po tayo magkaroon ng self-financing na napakababa po ng kanilang mga presyo. At talaga pong very affordable and equitable for poor countries like us. So wag po kayo mag-alala. At kami po, yung sa po ng ating mahal presidente na talagang magkaroon po tayo ng access sa vaccine, ginagawa po natin lahat ng mga diplomatic at saka tinatawag nating exploratory talks with the vaccine experts. I see. Maraming salamat po, Secretary. Secretary Harry, maiba po ako. Darating daw sa Pilipinas, itong security advisor ni Pangulong Trump na si Robert O'Brien sa A22 at A23. Makakausap po ba niya si Pangulong Rodrigo Duterte pagdalaw niya sa susunod na linggo? Well, all I can say is wala pa po ako nakikitang schedule, but I'm sure this can be better addressed by the counterpart, no, si NSA Esperon. Salamat po. Thank you. Yes, Yusek Rocky. Opo, Secretary, huling tanong na po ito from Alvin Baltasar of Radyo Pilipinas. For Secretary Galvez daw po, kailan po natin aasahang mayroon na tayong talagang darating na bakuna sa atin? Ang nabanggit nyo sa nakaraan, month of May. Magiging mas maaga po ba? Well, si Secretary Galvez, please. Na magkaroon po tayong tinatawag na advanced market commitment ay kagad po ilalatag po nila yung kanilang manufacturing supply. Sa ngayon po, sa kinakausap po namin, ang pinaka-earliest po is possibly kung sa Russia po, kung tama po yung sinabi po ng ating ambassador, first quarter pwede pong magkaroon tayo ng ating bakuna. Pero ang inano po namin talaga sa mga kinakausap po namin
ay pinaka-earliest best case scenario is May, June, sa COVAX with July, and even ang ano natin, malaki po ang ating magiging supply pagka nagkaroon po sa third quarter at saka fourth quarter. Even sa 2022 ay malaki po ang supply po natin. Meron po tayo more than 17 million na naka-assured from COVAX. Opo, may tanong naman po si Samed Danilla para po kay Secretary Galvez. Magkano po daw ang early payment na gagawin ng government para makasecure po ng COVID-19 vaccine at ano po kayang mga vaccine ang mako-cover nito kung sakali? Po ng confidential data agreement. Yung mga presyo po kasi bawal pong i-discuss po sa media. At ang ano po namin ay, yung sinasabi nga ni Presidente na talagang very negotiable price. Mababa po talaga yung price na nakuha po natin. At nakikita po natin ay talagang pagka nakakuha po natin ito, pagka nagkaroon po tayo ng advance commitment this coming November, ang ano po namin, target po namin before the end of November, 2 o 3 kumpanya ang pakuha po natin. And then ma-extend po natin yung hanggang December. More or less, nakikita po natin talaga, makukuha po natin. Sa 4 na tinitingnan po namin ngayon, kaya po namin 30 to 50 million po na vaccine. Okay. That's very good news, sir. Thank you very much. Joseph Morong, please. Joseph. Yes, Yeah, go hi. ahead. Sir, konti lang. I'm just curious. Ating mechanics lang ng ating online press briefing. Kayo ba yung nagpapahingi ng topic? Kasi parang hindi mo naman kailangan yatang humingi ng advanced topic. Is that for spinning purposes or what? Wala po. Ako po hindi humili ng topics. Ang request ko lang po, kung ang tanong nyo ay factual, tanongin nyo ahead kasi hindi ko kayo Statistics, masasagot you kung mean? factual, no? Kung factual kasi yan, that needs verification. Kung hindi ko po verified, ang sagot ko sa inyo, i-check ko. So kung ayaw nyo na ang sagot ko, i-check ko, let me know. Pero this is already what? I'm going on my second year as Pox. Alam nyo naman na di ko rin feel na questions submitted ahead of time, no? So, except for factual questions. So wala pong Exactly, you spinning get dyan. that. Kung kailangan ng stats, ahead of preparation. Right? Yes. Pero kasi inihingan kami ng topics eh. So we're going to change that rule, no? Okay. Pero yun nga po yung para lang alam namin kung merong factual issues. Kasi pag binigay mo ang topic at alam namin through our news scanning na merong factual issue, malalaman na namin, tatawagan na namin yung ahensya na hindi sayang ang tanong mo at masasagot ko kagad. Correct, because that affects the sequence, no? But anyway, Yes. sir, yun muna tayong kay Vice Lenny, no? Although, teka muna, what- Joseph, let me go back. Merong isang nagsabi sa akin dati na in a different administration and in past administrations, all administrations require questions to be submitted ahead of time. Ako lang daw ang hindi. Totoo yan. And that's very good. Kaya nga, kailangan- sabi ko, teka muna. Pero anyway, I'm happy with this format. I can live with it. Okay. Yeah, kasi pag nangihingi ka ng topic, ano yan, para mag-spin muna before we actually I don't answer think the there's question. any spinning here. Ako na nga lang ang spokesperson na hindi humingi ng questions ahead of time, no? Exactly, and we need that to stay that way. Anyway, sir, kay Lenny, no? Kay Vice President Lenny. Oo. Sir, tama ba na iniisip ni Presidente that Vice President Robredo was behind yung hashtag na nasaan ang Pangulo? Hindi naman po ko sinabi na iniisip ni Presidente yan at wala rin siyang ganyang sinabi. Ang sinasabi lang niya is, yun na nga, no? Yung mga pinakita ko naman po ang deklarasyon ng kanyang tagapagsalita, deklarasyon ng kanyang mga kamag-anak, deklarasyon, at saka meron din siguro siyang access na mga bali-balita, no, na nanggaling din siguro sa bibig mismo ni VP Lenny, although I have no personal knowledge, no. Kaya ang sabi ko, paninindigan ko sinabi ni Presidente at today, at least naintindihan ng taong bayan kung bakit ganun nga ang naging damdamin ng ating Presidente. Yeah, okay, sir. Why is it to the President, no? It looks like this is a campaign issue. Because it is. Sa tingin namin, it is because it's not constructive. Yung mga ganitong deklarasyon, hindi naman makakatulong po yan na doon sa pagbibigay ng tulong sa gobyerno. Kaya nga po, nung merong isa na nagpapalakas sa kanya na hinahadlangan yung pagbigay ng tulong ni Vice President, sinibak ni Presidente. Kasi, Sino yan? di ba yung, sino ba ito? Yung gusto siyang imbestigahan dahil nangunguna sa COVID response. Nakalimutan ko ng pangalan ng abogado yun sa PACC. Okay. Sinibak niya.
Kasi kapag may kalamidad, tulong lang ng tulong. Wala ng politika. Sir, okay, yun po mga binasa nyo ng mga tweets ni Vice President Robredo. Do you think that's really the basis of why the President was incensed? Or may mga nakakarating na bulong, text messages kay Presidente, kaya siya nagagalit? Hindi And ko some po are alam. saying baka mahina sa bulong si Presidente, he must be careful with the people that he listen to. Unless you're saying the tweets reach the President also. Well, hindi ko po alam, no? Pero I'm showing to you the overall context of why the President reacted in this manner. Eh ngayong inisa-isa ko naman po, siguro an average person will understand. Tao rin po naman si Presidente. Alam mo, ako nga po, di ba, naalala nyo, napikon din ako nung tinanong ko, nasan si Presidente, samantalang may bagyo at may ASEAN, no? Siyempre, nagtatrabaho, ano pang gusto nyong gawin, nasan si Presidente. Anyway, yun po yung konteksto. Now, if you're not satisfied, wala na po ako magagawa. But all I want to show is kung saan po nanggagaling yung saloobin ng Presidente. You don't have to Yung agree tweet with na yan- him, but that's why. Yeah. So yung mga tweets na yan nakarating kay PRD? Hindi ko po alam, no? Pero ako po ay naghahanap nga ng bakit kaya ganitong katindi yung naging reaction nga ni Presidente, no? And remember, the overall context is yung nasaan si Presidente, and it could not have come from the DDS. But sir, is it wrong to look for the President in times of need? Well, sabi, natanong mo na rin po yan, no? And sir- It is wrong when it is malicious. Kasi they should know that the President was working in ASEAN and in directing all agencies and departments to be fulfilling their duties amidst a calamity. Sir, can I go to Secretary Galvez? Yes, please. Sir, anong gagamitin naming official title mo? Boy Bakuna or Vaccine Czar? Ikaw talaga. Vaccine Czar. Sa akin lang yon. Terms of endearment ko lang yon. Only for Harry Roque's purposes. Sige. Yes. Sir, ang sabi niyo po kanina, meron tayong napupusuan na mga bansa na. So, I'm curious to know, kasi baka mamaya nga, yung UK, for example, as parang advance payment na of 300,000 yata US dollars. Tapos Indonesia, December, magkakaroon na sila ng vaccination. Sir, sino po yung mga napupusuan natin na mga countries and their vaccines? And at what stage are we in terms of securing the amount of dosages? Para lang, sir, medyo makampante tayo na, teka lang, baka naman mahuli tayo dyan pag nag-agawan. Mahina, sir. Mataas po ang level ng ng kanilang tinatawag na possible magiging agreement natin. At most likely within November 30 matatapos natin yung dalawa o yung tatlo na kinakausap po natin. Kasi nakausap na po natin ang embahada po ng China at saka po yung UK ambassador. And then nakapag-usap na po kami nung 2 months ago pa, nung August, nung ambassador po natin sa US. And then I believe yung ating mga yung ating mga DOST at saka yung vaccine of expert, meron na po silang tinatawag na CDA, yung tinatawag na confidentiality data agreement, meaning meron tayong tinatawag na clinical trial that will be coming this coming December and January. Yung normally itong tatlong vaccine company na magkakaroon po ng clinical trial, most likely ito, makukuha natin po ito sa mababang presyo. At the same time, maganda rin po yun kasi dumaan po sa proseso ng clinical trial mismo dito sa ating bansa. So yun po ang inanong po na talagang puspusan po ang aming negotiation. Ongoing po ang negotiation ng ating Department of Finance with the Asian Development Bank. Kasi ang finance po nito, ang ating maging procurement agent para maging talagang tinatawag nating very transparent and very sure tayo na talagang ma-hedge natin yung tinatawag nating risk. Kasi po, nagsabi rin po yung ibang na mga vaccine companies natin na talagang most likely medyo very minimal ang risk natin. Unang-una, matetest po na mabuti yung tinatawag na mga vaccine sa kanilang mga bansa. Pangalawa, yung tinatawag na regulatory requirements ay magkakaroon muna yung bansa na gagamitan nila. And then nakikita po natin yung mga vaccine companies po nito
malalaking bansa ang kumuha na. So ganun po ang ginagawa po natin na kung basta sigurado po tayo na maganda po yung magiging vaccine po na makuha po natin. Okay, sir. So right now we're talking to China, UK, and then the US. US. and So can I say, sir, that we are making efforts to secure Pfizer and Moderna because sila yung medyo promising so far? Actually kasama ang Novavax, kasama yung lima yung tinatawag natin na companies sa US. At lahat po na yon ay nakapag-sign na ng CDA. So 17 po lahat ang tinitingnan po natin. Pagka naging maganda ang resulta ng kanilang clinical trials at na-submit po nila ang kanilang mga requirements kasi ngayon ini-evaluate pa, continuing ang evaluation. Sinasabi nga natin sa 17 na companies, siyam na po ang merong tinatawag na clinical trial at 3 na ang malapit na halos maano po sa FDA po natin. At ang ano po nito, 5 pong framework yan, 5 pong tinatawag na platform. 5 platform ng ano po yan. Ang sinasabi po ng vaccine expert natin, at least meron tayo tigi-tigi isa sa platform at tigi-tigi sa bawat bansa para ma-hedge po natin ang ating risk. Sir, yung tatlong malapit, Sinovac already has a EUA. So Sinovac, Moderna, and Pfizer. Sir, just focusing on the 3, we are making efforts to secure those vaccines. Yes, yung mga nakita natin na magiging effective at magiging maganda yung evaluation ng ating vaccine expert panel. Meron nga sila na-clear na isa from China. Yung Sinovac yan, sir. No? Sinopharm. Sir, just last one point. Yung EUA... Sobra na, Joseph. Sobra Ayaw mo na. na. 5 Sige questions na yan. Pia Renada, please. Okay. Thank you, Hello? Joseph. Yes, Thank you, Pia. sir. Yes, sir, Sec Harry. Sir, you've explained why the president is angry at Vice President Robredo. But sir, can you explain why he must bring the level of public discourse down to this level where he expresses his anger by making lewd remarks and making falsehoods? Because like, for example, he said na walang ginagawa si Vice President Robredo when I think that's a blatant falsehood. We can see the Vice President naman is doing something for the typhoon victims. So sir, why does he have to bring the public discourse to this level na he has to make such remarks in that way? He has to make lewd statements. I mean, why is that necessary now? I don't have to explain. Sa mulat mula, ganyan po si Presidente, tinanggap naman siya ng taong bayan at hindi na po siya magbabago, no? Para lang matuwa yung ilan sa ating lipunan. No explanations required. Ganun po talaga si Presidente and we accepted him as such. Sir, I don't think everyone has accepted him because, for example, Gender Institute and feminist and feminine schools, also academe, they say that this kind of discourse from the president, has an effect on society. For example, the rape remarks. I mean, they make a model or they become like a standard for other people to follow, and it's just not a good example to set coming from the chief executive who's supposed to lead the entire nation. So I think you do have to explain the president's remarks. No, I don't. Bago pa siya hinala na presidente, binatikos na siya tungkol dyan sa mga rape remarks niya. No? Hinalal pa rin siya ng taong bayan. It's a political question which has been addressed by the Filipino electorate. And of course, ratified by 91% of the people who support him. Of course, we cannot have 100% support. So yung mga minention mo, they must be part of the 5%. That's how a democracy works. And then, sir, in the same speech, he also threatened schools. Like it was asked earlier, but I want to ask: is it right for the president to red tag students? Kasi in the same speech, he said, "Walang ginawa itong kung di mag-recruit ng komunista dyan." What's his basis for this, and why is he red tagging schools? Well, una-una po, no, marami na naman tayong kakilala talaga na mga nag-aaral sa mga pampublikong paaralan na talagang namumundok, no. In fact, ang CPP-NPA, ang founder po niyan, instructor pa sa UP, si Joe Masiso, no. So that's something that is known by people, no. It's not necessarily saying na lahat kayo komunista, pero marami talaga nagre-recruit diyan, and it's a fact. Yeah, but the president didn't make that distinction. He sounded like he was generalizing, and then he also said, tapos mag-aaral kayo, ang gusto niyo yung binibira ang gobyerno, masyado naman nakaswerte kayo. So parang he's saying, don't students have the right to criticize the government? They have the right to criticize government. Kaya lang, yung mga gumagamit ng pondo ng bayan, huwag niyong sasayangin ang pondo ng bayan. Kasi ginawa nga pong libre yan. At yung mga maliliit
na mga mamamayan, mga mahihirap na nagbabayad ng indirect taxes, sila po nagpapaaral sa inyo. Huwag namang kalos. But the students are criticizing, they say they're criticizing precisely because they want to serve, it's for the nation. They want to help the government be better at governing them, and criticizing the government could be part of the process. Doesn't the palace see this? Well, ang sinasabi po ng ilang mga estudyante, hindi sila magko-comply with academic requirements. Hindi naman po yung restriction sa kanilang pananalita at pag-iisip. Huwag mo lang sasayangin dahil pag hindi ka nag-comply sa academic requirements, bagsak ka. At yun ang ayaw mangyari ni Presidente na masasayang yung pondo na ginagamit sa mga pampublikong mga pamantasan. Yung mga pribado, siguro anak mayaman, bahala kayo sa buhay ninyo. No? Pero wag din kayo magrereklamo kung itong mga pribadong eskwelahan nito, hindi kayo pag-graduate. No? Dahil kasama po sa karapatan ng mga pamantasan na wag magbigay ng degree dun sa mga hindi nakaka-comply ng academic requirements. Lilinawin po natin, iba yung freedom of speech, freedom to believe ng mga estudyante doon sa banta nila na hindi sila magsasubmit ang academic requirements. Pasensya na po kayo. Negatibo man ang tingin ng taong bayan, I have to say it as a former academic and as a former activist, yung panahon ko po, hindi kami nagpapabagsak at gagamitin namin dahilan ang pagiging aktivista. Hindi po. Sir, kasi that statement of the president, he was referring not to the academic strike, but to criticism in general. Binibira niyo ang gobyerno. So he was actually talking about criticism, which could be legitimate, right? Like you admitted that grievances, the students have a right to express their grievances, even if it's in the form of criticism. Alam mo po, pagdating sa track record sa malayang pananalita, malinaw po ang panindigan ng Presidente. Wala siyang kahit sinong dinimanda, wala siyang kahit sinong pinahuli. Ang sinasabi lang niya, yung banta na hindi raw sila magko-comply sa academic requirements. We don't have to agree, but we cannot debate. Okay? So, sir, Thank you, ma'am. 5 questions na po yan. Oo, Secretary binigyan kita ng 5 kasi binigyan ko ng 5 questions si Joseph Morong. Anyway, so, well, balikan lang natin yung punto po ng yung mga topics. No? Kailangan lang po natin yan para maka-coordinate nga doon sa mga concerned departments nang hindi naman masayang ang tanong ninyo nang mayroon din tayong kasagutan na mabilisan. Okay? So, Yusek Rocky, meron pa bang mga tanong? Yes, Secretary, meron pa po tayong mga pahabol na tanong dito. Mula po kay Vance Fernandez, with DOH Secretary Duque admits daw po first being possible corruption and past corruption daw po sa DOH deals after Senator Gordon threatened daw po to block the DOH budget. May we get a comment from the palace about this? Talaga naman pong problema ang korupsyon sa lahat ng departamento ng gobyerno. Pangako ng Presidente, i-google niya yung natitira niyang panahon sa opisina para labanan ng korupsyon. Kasama na po dyan sa DOH at sa PhilHealth. Opo, may pahabol din si Karen Lemo po para daw po kay Secretary Galvez. Kung pwede, how can Secretary Galvez say 3 manufacturers are set to conduct trials in the Philippines next month or January when FDA has only received 1 application for clinical trial, yung pong Sinovac. Who are these 2 other manufacturers and what did he mean by possible arrangements with 4 manufacturers? Are these supply deals? Yun po, itawag natin ang proseso po. Po yung sa clinical trial, kaya kailangan po ng other organizations na magkakaroon po na tinatawag nating mga assessments and evaluation. So may proseso po yan. Kaya po minamadali po natin pati yung po yung FDA approval, considering that yun nga ang recommend po namin na magkaroon po tayo ng emergency use authorization. Yun po ang kailangan po. So sa ngayon po, ongoing po ang exploratory negotiations para maging ma-prepare na po yung tinatawag nating 14 centers at mga testing na requirement this coming December or January. Sa ngayon po, yun po ang ginagawa po natin at minamadali po nga po na mapirma po ng ating mahal na Presidente yung emergency use authorization. Opo, last question po, Secretary Galvez, mula po kay Vance Fernandez. May mga nakahanda na daw po bang cold storage facilities pag nagkaroon na ng vaccine? Ito po, ginagawa po natin yun. Mga consortium at saka mga logistic supply chain expert. Kasama po natin lahat yan, yung mga tinatawag na mga pharmaceutical companies. Yan po, kasama po natin yung 3 klase na tinatawag natin storage, yung 2 to 8 degrees, yung -20 at saka -80.
Meron na po ginagawang mga technology na minsan gagawin pong powderized yung negative 80 para magano po siya sa tinatawag nating room temperature. At kasama po yan sa kontrata po natin. At yung isa nga na ano po ay talagang A2 throughput po at tawag po na sa logistic throughput, meaning doon po diretso sa vaccination center. Okay, maraming salamat po Secretary Galvez, Secretary Roque, salamat po. Maraming salamat. Since wala na po tayong mga tanong, maraming salamat po Pilipinas sa inyong pagsubaybay sa ating presidential press briefing. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Salamat Yusek Rocky. Salamat Vaccine Czar, Secretary Galvez. At syempre po, sa ngalan ng inyong presidente, ito po ang inyong spokes Harry Roque, nagsasabing malapit na pong bakuna, mask, hugas, iwas para abutin ang bakuna. Merry Christmas po sa inyong lahat.